makakain ng isang beses sa isang araw, makatulog ng may nasisilungan, magkaroon ng pagkakakitaan, makatungtong sa paaralan. Para sa karamihan ng mga Pilipino, ito na marahil ang pamantayan ng pagkakaroon ng maayos na buhay. Hanggat nananatiling nakabihis, nakakakain, nakakatulog, kumikita, at nag-aaral ang isang Pilipino, siguro, masaya naman talaga ang buhay niya. Ngunit, ano nga ba talaga ang mga karapatang dapat na tinatamasa ng bawat Pilipino upang magkaroon ng maayos at may dignidad na pamumuhay? Ang ESC rights ay tumutukoy sa ating mga economic, social, at cultural rights. Ang mga karapatang pang-ekonomiya ay sumasaklaw sa larangan ng paggawa, produksyon, at serbisyo, habang ang mga karapatang panlipunan naman ay tumatalakay sa pamantayan at klase ng pamumuhay. Samantala, ang karapatang pangkultura naman ay pumapatungkol sa buhay pangkultura, sining, at agham ng iba't ibang lahi at etnikong grupo. Nakapaloob sa ating ESC rights ang iba't ibang karapatang pantao. Una na nga dito ang pagkakaroon ng sapat na pagkain at malinis na tubig. Habang tinatamasa natin ang karapatan sa sapat na pagkain, nararapat lamang na nakakakain tayo hindi lamang isang beses, kundi sa bawat oras ng hapag. Mahalaga ring nabibigay ng pagkain natin ang sustansyang kinakailangan ng ating katawan. Kadugtong ng pagkakaroon ng sapat na pagkain ay ang karapatan rin natin na magkaroon ng access sa malinis na tubig para sa personal at araw-araw na pangangailangan. Ang mga karapatan sa sapat na pagkain at malinis na tubig ay dapat na natatamasa rin ng mga tao sa liblib na lugar, mga taong naapektuhan ng sakuna at ng digmaan, at kahit na ng mga taong nasa kulungan. Kasama rin sa ating mga karapatan ang pagkakaroon ng maayos, ligtas at komportableng tahanan. Bahagi nito ang paninirahan sa mga mapayapang komunidad na naaabot ng mga serbisyong pampubliko gaya na lamang ng kuryente at tubig. Karapatan din ng bawat isa sa atin na magkaroon ng maayos na kalusugan. Lahat tayo ay dapat magkaroon ng akses sa mga pampublikong pagamutan, serbisyo at gamot. Obligasyon ng Estado na maparating ang mga serbisyong ito sa bawat mamamayan. Kasama rin dito ang pagsiguro na kung tayo man ay mangailangan ng serbisyong medikal, ay tatanggapin tayo sa mga pampublikong pagamutan, ano pa man ang ating katayuan sa buhay. Bawat isa ay may karapatan ring makaranas ng libre at kalidad na edukasyon, anuman ang edad, kasarian, tinitirhan at kalagayan sa lipunan. Ito ay pagkilala na rin na ang maayos na edukasyon ay makatutulong sa atin upang matamasa pa ang iba pa nating mga karapatan. Tungkulin ng pamahalaan na siguraduhing pantay-pantay ang akses ng bawat Pilipino sa edukasyon, mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo at maging sa bokasyonal na pag-aaral. Ang pagkakaroon ng maayos na edukasyon ng bawat Pilipino ay makatutulong hindi lamang sa personal na paglago, kundi pati na rin sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Kaugnay ng karapatang makapag-aral ay ang karapatang magkaroon ng disenteng trabaho. Ang bawat tao ay may karapatang makapagtrabaho at pumili ng mapagtatrabahuhan. Bukod dito, karapatan din ng bawat tao na matamasa ang maayos na mga kondisyon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Kabilang dito ang pagsigurong ligtas ang lugar na pinagtatrabahuhan, ang pagiging regular na empleyado, pagkakaroon ng benepisyo, at pag-organisa sa pamamagitan ng pagsali sa mga unyon. Ang bawat isa sa atin, anuman ang antas ng buhay, may trabaho man o wala, ay may karapatang magkaroon ng social security. Isinasaad sa karapatang ito na ang bawat mamamayan ay dapat na nagtatamasa ng mga pangunahing pangangailangan, serbisyo, at maging ng benepisyo sa pamamagitan ng mga pansigurong institusyon tulad ng SSS at GSIS. Tungkulin ng Estado na bigyan ng garantisadong proteksyon ng mga tao, lalong-lalo na ang mga walang kakayahang makapagtrabaho tulad ng mga buntis, mga may sakit at mga nakatatanda. Isang malaking bahagi din ng ating pagkatao ay ang kultura,
Kung kaya naman kasama rin sa mga karapatan ng bawat mamamayan ang kalayaang makapamili at makilahok sa buhay pangkultura ng kanyang komunidad. Kabilang rin dito ang malayang pakikilahok sa mga gawaing pangsining at agham ng iba't ibang grupo. Ang mga karapatang ito na nakapaloob sa ESC rights ay taglay ng bawat mamamayan. Ang ating pamahalaan bilang tagapamahala ng bansa at ng mga Pilipino ay may obligasyon at pananagutan na siguraduhing natatamasa ng bawat isa sa atin ang ESC rights at iba pang mga karapatang pangtao. Bilang mamamayan naman, tayo ay marapat lamang na manindigan para sa ating ESC rights. Marapat ding masigasig nating hingin sa pamahalaan ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin at kung kinakailangan ay singilin ng ating mga namumuno kung hindi nila pinapahalagan ang ating mga karapatang pantao. Tumindig, humarap at lumaban para sa ating mga karapatan.